Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Hinambalos nga sa pagmumukha itong si Kuting ang Norte at Lisa Smugs na ito. Dahil nga sa kanilang mga kababalaghan na ginagawa sa loob mismo ng Malacanang, ay talagang naghahanap na sila ng butas kung kanino nila ipapasa ang mga kasalanan na nabunyag sa kanila. Dito nga natin makikita na meron na silang kaso sa Korte Suprema. Ngunit ang nakapagtataka dito ay matagal pa ang kanilang hearing kung bakit nagkaganito dahil nabayaran na naman ang mga judges at ibang mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Kaya naman hindi na umaasenso ang bansa natin dahil nagkakaroon tayo ng ganitong namumuno na mukhang pera at talagang walang tapang at talagang pinapabayaan na lamang ang taong bayan. Ang mahalaga sa kanila ay makakulambat sila ng limpak-limpak na salapi. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na kahit maraming nagsasabi na netizen at taong bayan na maraming nagagawa si Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas, ngunit tila nagbubulag-bulagan nga sila dahil wala naman silang maipakita ng mga ebidensya at pruweba dahil hindi talaga pinapalabas sa bias mainstream media ang tunay na halaga ng kanilang ginagastos na halos bilyon ng isang proyekto na milyon lang naman ang halaga nito. Kaya naman ang maraming netizen ang nagtatanga-tangahan at nagiging bobo dahil nga sa naniniwala sila kay Kuting ng Norte na ito at hindi nila pinag-aaralan ng mabuti ang kanilang tinitingnan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Siya nung nagdaang 2022 national election. Ngayon naman ho mga kababayan, itong si retired Colonel Ariel Kirbin, tatakbo ng pagkasenador. Ito ho, pakinggan ho natin ang pinaka-latest na balita kaugnay dito sa pinaplano nitong si retired Colonel Ariel. Pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan, Nako. magandang edukasyon at ang Nako. pagpapataas ng moral ng mga sundalo. Ilan lamang ito sa mga nais na isulong ng isang dating sundalo sakaling palarin na manalo sa Senado. Narito Nako. ang balita ni Almar Forzuelo. Naku. Malapit na ang 2025 midterm election. Unti-unti na ring dumarami ang mga politiko na nagpahayag ng kanilang pagtakbo para sa senatorial, congressional at local position. Isa na nga rito si retired Colonel Ariel Kirbin na tatakbo sa pagkasenador. Ang kanyang pagtakbo sa Senado ay suportado ng daan-daang opisyal, general, ex-AFP at PNP chief. Ang mga nabanggit na opisyal ay galing umano sa mga nakaraang administrasyon ni Arroyo, Duterte at Marcos administration. Anya dahil sa sobrang hirap na nararanasan ng mga Pilipino at ang korupsyon ng mga nasa kapangyarihan ang nagtulak sa kanya upang tumakbo ngayong darating na eleksyon. Sawa na ang ating mga kababayan sa gutom at hirap. Sawa na tayo sa patuloy na pagtaas ng bilihin, sa kawalan ng trabaho para sa ating mga manggagawa. Sawa na tayo sa pang-aapi at panggigipit sa ating mga karagatan. Sawa na tayo sa pang-aabuso, pagmamalabis at pagnanakaw ng ilang nasa kapangyarihan. It is precisely these frustrations that fuel our desire for change, for a better future. Bilang isang dating sundalo, kung papalarin anya itong manalo, isa sa kanyang isusulong ay ang modernisasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kung tayo pala rin sa Senado, siyempre pag sinabi mong i-modernize natin yung armed forces, hindi lang naman yung mga equipment nila, yung gamit, kundi pati yung moral nila, pati yung pangangailangan nila, dapat i-modernize mo rin. Tungkol naman sa tanong kung anong kanyang magiging paninindigan sa mga pinag-aagawang teritoryo, Sa akin, sa pananaw ko, yung problema cannot be solved militarily. Hindi rin pwede na Parang nagugustuhan natin ang tono nitong si Kirobin. Tuloy natin, Kirobin. Tuloy natin. masolba ito ng gaya ng nagpapakalat na gera. Walang may gusto ng gera. At wala pa rin gaganda na paraan kundi sa diplomasya. Oh, okay, sige. Tingnan natin. Parang gumaganda ang tono nitong si Kirobin, ha.
Tingnan nun natin. Advice ko muna dito kay Colonel, retired Colonel Kerubin. Kausapin mo itong si Browner. Siguro meron ka ng mga phone number ni Browner. Paliwanag nyo sa kanya yung sinasabi nyo dyan sa ano nyo na yan, patalumpati nyo na yan. Si retired Colonel Kerubin ay kasalukuyang miyembro ng Nationalista Party, ngunit handaan niya ito makipag-alyansa sa ibang partido na may kaparehong layunin at misyon para sa mga Pilipino. Wala pa kaming napapag-usapan na party, although Nationalista Party din po siya. Nationalista Party, no? Pero baka ang tanong ninyo yung mga alliances or ano. Well, ako, ang tinututukan ko ngayon, yung pangangailangan, kung ano yung mga ng Sino pong nasa NP? Paano ba yung gusto nila, ano ba yung pwedeng maitulong natin sa kanila. So, yung mga alliances, hindi ko pa darating siguro yan. Pero definitely, doon tayo sasama, doon sa mga tao na may parehas ng values natin at vision para sa bansa. Comment react ho kayo dyan sa dyan sa talumpati nitong si retired Colonel Ariel Kerubin. Anong masasabi niyo dyan sa pagtakbo niya na yan? Base ho dun sa ating mga narinig sa kanya, doon sa sinasabi niya na sawa na daw sa gutom, kesyo yung korupsyon sa ating bansa, sa totoo lang ho, sir, bumenta na ho yan. Ngayon ho, hindi na ho namin hinahanap yung mga kandidato na kung saan ang kanilang mga pinapangako, ang sarap marinig ng kanilang mga plataforma sa pandinig. Pero pagka nakaupo na ho sa Senado, nagrarambol-rambol na, nagkakandaloko-loko na. No? Kaya ayusin ho natin. No? Huwag ho tayong basta-basta magtiwala dyan sa mga tao na yan. Sa mga nagsasabi na sawa na sa gutom, korupsyon sa pamahalaan. Doon sa West Philippine Sea, medyo maganda yung tono niya na yun. Kasi gusto ho natin yung diplomasya kasi wala naman ho tayong mapapala kung lalaban tayo ng puwersa dyan sa bansang China. Okay ho yan. Comment react ho kayo dyan sa na yan. Ito ho, balikan ho natin. Di ho natin pwedeng kalimutan, di ba? Dapat ho, kada video natin, meron ho tayong mga punto de vista nitong si Lito Lapid. Kumpirmado, Sen Lito Lapid tatakbo muli sa pagka-senador. Naku po, Senator Lito Lapid, hindi nga namin malaman na senador ka pala. Babalik ka na naman. Kung mag-aartista ka, sir, mag-artista ka na lang, por favor. Maawa ka sa sambayan ng Pilipino. Sige nga. Ako, hindi Pogo related to, ha. Base lang ho ito sa naging performance niya sa nakalipas na 6 na taon. Doon lang ho tayo magbabase. Tanungin ho natin yung ating mga kababayan kung ano yung mga nagawa nitong si Lito Lapid maliban sa pagtataas niya ng kamay, pagka-present o pagka magkakaroon ng botohan dyan sa Senado. Maliban ho dun sa mga yun, anong naalala niyong ginawa nitong si Lito Lapid? At may narinig niyo ba siyang nagsalita sa mga hearing, dumalo, kung ano pa man? Wala ho tayong nakitang ganon. Kaya base sa ating mga nakita sa kanyang mga nagawa sa kanyang performance sa Senado sa nakalipas na mahigit 5 taon, wala hong naging pakinabang ang sambayan ng Pilipino dyan sa mama na yan. Pasensyaan na po tayo, ha. Pero tayo ho dito sa PH Update, all the way, hindi ho natin susuportahan at ikakampanya pa ho natin na huwag iboto yung si Lito Lapid, no? Maawa ho kayo sa susunod na henerasyon. Maawa ho kayo doon sa inyong mga anak, mga apo. Bigyan naman ho natin ng mga disenteng senador. Bigyan naman ho natin ng mga disente at talagang leader na malasakit sa mga Pilipino. Hindi lang ho yung tipong papasok pagka magpipreset, di ba? Huwag kung ganun. Huwag naman sanang masamain. Ito ho ay isang simpleng pananaw lamang ho ng isang mamamayang Pilipino. No? Hindi naman ho sa binabanatan natin itong si Senator Lito Lapid. Tayo ho ay talagang lubos na nakulangan doon sa kanyang naging performance sa nakalipas na mahigit 5 taon dyan sa Senado. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito sa dito sa bahagi ng video natin na to, pasadahan ho natin itong panibagong hanas nitong si Kimbo. Ayaw ho talagang tigilan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magtatatlong taon na ho.
At yung trabaho nyo ho dyan sa House of Representative, bumalangkas na mga kapakipakinabang na batas. Kung gusto nyo ho palang mag-audit, punta ho kayo sa Department of, Commission, COA, Commission on Audit. Tama ho ba? Punta kayo doon. Wag ho kayo dyan sa House of Representative. Ano na naman ba yung overpricing na yan? Base ho dito sa post ng Manila Bulletin, there might have been overpricing in the procurement of COVID-19 test kit by the Department of Health through the procurement service of the Department of Budget and Management, PSDBM, during the previous Duterte administration. Sa tingin niyo ho ba kung merong ganon, nagkaroon na ng napakaraming hearing kaugnay doon sa mga biniling test kit, anong tawag dito, face mask, face shield, nung panahon ni Gordon dyan sa Senado? Sa tingin niyo ho ba? Pinatawag ang COA, pinatawag yung mga opisyal ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilabas ang mga records. So tingin niyo ba kung merong overpricing, hindi pa lumabas doon sa mga hearing na yon? O baka gusto niyo na naman hong mag-grandstanding diyan sa House of Representatives, kaya nagpapahagin na naman kayo para makapag investigation in aid of legislation na naman kayo. Anak ng Veterang Garapata. O Kimbo, tigil-tigilan nyo yan. Magtatatlong taon na kayo sa dito itong administrasyon na to, pero wala pa rin kayong mga kapakipanghinabang nagagawa para sa ating mga kababayan, maliban sa pamimigay ng ayuda. Ang inaatupag ho nila mga kababayan, paano hanapan ng kasiraan yung nagdaang administrasyon. Nagalawan ho talaga ng mga dilaw. Sir, sa bagay, ito ho talagang si Kimbo, dilaw pa ho sa dilaw yan. Kaya hindi na ho tayo nagtataka dyan. Ang ano lang ho natin dito mga kababayan, sa bagay, kahit ano pa ng mga aligasyon, kagaya ng EJK, yung investigasyon dyan sa House of Representatives dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, inaasahan ho natin sa susunod na 3 taon, yung mga galamay ni Martin Tambalus Romualdez, may kumpas niya ni Romualdez. For sure. Inaasahan ho natin mga kababayan na dire-diretso ang pag-atake dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil sila ho talaga yung nakikita nilang tinik sa kanilang lalamunan. Kasi itong mga dilawan at pinklawan na to, pasakan mo lang ng pera sa bibigyan, mananahimik na yung mga yan, di ba? Kunyari, gusto ho nila maging presidente o tatakbo sila sa 2020, pasakan lang ng pera yan ng administrasyon, mananahimik yung mga pinklawan at dilawan na yan. Kaya, hindi ho nila nakikitang threat o magiging problema itong mga pinklawan at dilawan sa susunod na eleksyon. Ang nakikita ho talaga nilang, kumbaga, yung tinik sa kanilang lalamunan, walang iba kundi yung mga Duterte na yan. Kaya lahat ng paninirang dapat kailangan nilang gawin, ngayong mga panahon na to, ginagawa na ho nila. Kitang-kita naman ho yan mga kababayan. Dito mga kababayan, pasadahan natin na mabilisan itong banat nitong si Sir Jason sa mainstream media at dito kay Ben-Hur Abalos. No? Itong si Ben-Hur, ang may papayo natin dito, Sir, mag-ano ka na lang, mag-artista ka na lang. Tigilan nyo na ho yan, yung pag-aambisyon nyo na maging senador. Alam nyo mga kababayan, yung yapak nitong si Lito Lapid, sinong gumagaya? Yan si Ben-Hur Abalos. Kaya lumabas ho siya diyan sa Batang Quiapo, kasi gusto niya hong maging household name, kaya ganun ho ang nangyari diyan. Wag na ho kayo magpaloko, no? Nakita niyo na yung nangyari kay Lito Lapid, ganun yung strategy yung ginagawa nitong si Ben-Hur Abalos. Magkano ay binayad ni Ben-Hur Abalos? Lisa ang script ng mainstream media, Inquirer, DCMA, ABS-CBN, Teleradyo, People's Journal, etc. Fugitive Pastor Apollo C. Bloy, 10 million peso reward money. Pwede ba sa susunod, matuto kayong magre-write ng press release ng nananaginip maging senador sa 2025? Masyado kayong halatang bayad, iyong poster. Hindi pa nga nasisimulan ang pagdinig sa kaso, hinatulan na ninyo. Pinatakas pa ninyo sa kulungan at binansagang fugitive, mga ob-ob. Kayo at kalahati, abogado pang naturingan itong SILG. Saan ang source of fund ng reward money? Sa pondo ba ng DILG o PNP? Dahil may logo ang PNP at DILG, naku po, problema yan. Talaga hong itong si Pastor Apollo Kibuloy, talagang itong si Ben-Hur Abalos, ayaw hong tantanan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang atin lang naman ho dito, sa susunod na eleksyon,
Yang si Benhur Abalos, isa ho yan sa mga idediretso natin sa Idodoro. Kung paano ho natin babalagbagin itong si Lito Lapid, ikakampanya na hindi iboto, ganon din ho ang gagawin natin dyan kay Benhur Abalos. Kasi nakita naman ho natin yung nagkaroon ho kasi siya ng kumbaga blueprint Ginagaya niya yung kay Lito Lapid dahil siya si Supremo doon sa ang probinsyano, di ba? Kaya ang nangyari ho ngayon, umi-extra siya dyan sa Batang Quiapo para at least magkaroon ng exposure sa madlang pips. Para sa susunod na eleksyon, household name na siya, parang itong si Lito Lapid. Huwag niyo hong iboto, masisira ang buhay natin dyan. Ayun na nga mga kababayan, dumako na ho tayo dito sa dito kay Ma'am Hana at dito kay Attorney Sal Panelo. Palakpakan ho natin. SMNI, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ito na ho mga kababayan. O yan, yung isa dyan, di ba? Wala nang ginawa yan kundi siraan yung Presidente Duterte, Bongo. Pero lahat naman ng mga sinasabi niya, puro kasinungalingan. Sabi niya doon, si Presidente Duterte, mahigit sa 100 milyon ang kanyang deposito sa bangko. Yung pala, 16,000. Tapos yung mga akusasyon niya ngayon, plunder na dinimanda niya, yun 2018 pa niya sinasabi yan. Napasinungalingan naman lahat yan. Meron pang isa dyan. Meron pang isang lawmaker dyan. Ginagamit naman niya ng kanyang komite. Kung hindi siraan, litisin sa publiko, kalat ka rin ang putik. Okay, at tingnan mo ngayon, yung si Mayor Go, ayaw nang umate, nagkasakit na. Walking dead na yata yung ali. Kawawa naman. Hindi nila gayahin si Alam mo, Hana, ang hanga ako dyan sa isang senador na sa komite na nag-imbestiga si Mayor Go. Yang si Senador Win Gatchalian, napaka-malumanay magtanong, hindi mayabang, hindi naninira. At sinasabi niya, Mario, akong mali. Pero ito kasi nakita ko, ganun sana ang estilo para yung resource person na inimbita mo, hindi naman napapahiya. Wala, talagang yung isang lawmaker dyan, wala lang ginawa, kundi siraan. Gusto niyo lang kasi nababasa yung... Pero yung si si Win Gatchalian, wala rin hindi rin tinigilan yung issue nitong si Mayor Alice Go. Talagang ginatasan din nitong si Gatchalian yung issue na yun. Kaya yung si Gatchalian na yan, ganyan din sa atin yan. Wala din yan, wala din. Pangalan niya sa dyaryo. Kahit ano pang estilong ginawa niya doon sa pagdinig, kitang-kita naman na kumbaga siya yung lumalabas na good cop. Etong si Risa ang lumalabas na bad cop. Pero suma, parehas lang walang hiya yung dalawang senador na yan. Irinig ang pangalan niya sa newscast sa gabi. Merong isa naman dyan, tinutukoy ko, dating cabinet member niya, kaibigan mo yan Ito talagang isa pa itong blabber. Gusto ko yung nagsasalita tayo dito na hindi rin pinapangalanan. Sige, go ahead, attorney. Wala nang ginawa ito kundi lumikha ng mga lahat ng mga istorya para maipasok lang yung pangalan niya sa dyaryo. Meron daw gentleman's agreement na wala naman. Kesa may warrant of arrest daw si Presidente Duterte sa ICC. Kahit wala naman. So itong maman to, eksperto raw siya. Wala na itong ginawa kung hindi magsalita sa paksahing panglabas. Pagkatapos, mapapansin po ninyo, pag ito nagkikwento, palagi siya bida. Me and myself. Si Attorney Blabberman ang tawag ko dyan. Itong mga ito, palibasa kasi, kung hindi nila gawin yun, hindi sila mapapansin. Kaya ginagawa nila yun. Kasi unang-una, yung isang yun, gusto maging miyembro ng kabinete ulit. Dati-dati kung purihin si Presidente Marcos Jr., ang tindi. Kasama siya doon sa unit team doon Pagkatapos, nung hindi siya ina-appoint, Diyos ko, kawawa naman si Presidente Marcos, may depression na raw ang utak. Yan, ang mga tao na talaga naman, ayaw mo. Ay, nako, sabi nga ni Franco, ay, nako, grandpa. Hi, Franco. Samantala, Attorney Sal, kaugnay sa naging anunsyo. Ang lambing magtanong nitong si Ma'am Hana,
Yan yung mga mga okay kasama sa ano, 'di ba, yung sa programa, yung pagka nagtatanong parang ano, bumabanat na pero Ni malambot pa Vice din. President Sara Duterte na tatlong Duterte ang tatakbo sa pagiging senador sa 2025 midterm Naku, yan elections. na. Ano po yung masasabi mo, Attorney, sa komento naman ni Senator Risa Ontiveros na pinaglalaroan ng mga Duterte ang utak ng mga tao? Ano masasabi niyo dito, Attorney Sal? Alam po ninyo, yung tatlong Duterte na matagal nang hinahanap kasi ng tao yun. Si BP Inday Sara, tinutugunan niya lang ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Kaya niya sinabi yon. At hindi naman masama yon. Dahil sigurado naman pag ito tumakbong tatlong ito, panalo. Yung sinasabi yung isa sa mga paksahin ko dyan sa article ko ngayon, yun baka siya ang nalilito. Hindi yung tao nalilito, sila. Baka naman ang ibig niya sabihin, natatakot sila. Kasi pag yan tumakbo, wala. Etyo derecho sa inodoro na naman. Yung 6 na patatakbuhin nila sa Partido Liberal. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, mayroon tayong natanggap na report na sinuspindi umano ng DSWD ang medical assistance para sa mga taga-Dabawenyo o para sa mga Dabawenyo. Mayroong isang netizen na nag-post sa social media ng isang notice sa Davao na nakalagay, and I quote, sabi niya sa Bisaya, na pahibalo sa tanang mga Dabawenyos o paunawa sa lahat ng mga Dabawenyos na ikinalulungkot namin, itagalog ko na Attorney Sala, na ikinalulungkot namin sa inyo na ang aming tulong medikal ay para sa mga pribadong ospital ay pansamantalang nahinto dahil hindi na kami binigyan ng pondo ng ating DSWD. Humihingi kami ng pasensya para sa abala at kalungkutan na idinulot na nangyaring ito. Yun po yung nakalagay doon, Attorney Sal. Bakit naman tinatanggal nila yan? Talaga naman itong mga... Pero, sabihin yan, baka si Kuya, I don't Presidente Marcos Jr. will be attending to those petty issues. Yan kagagawa na naman yan ng mga subordinates niya. Papa, nagsisip-sip sa kanya. Pero mali yan. Dapat yung mga medical assistance, lahat ng klaseng ayuda para sa mga kababayan natin, saan tulok ang pulong ito. Huwag niyong tatanggalin, huwag niyong i-delay. Kailangan, kung anong nandyan, ibigay niyo na. Yung naibigay na, huwag niyong babawin. Ayan yung ginawa natin ng reaction video kanina, no. Doon sa naunang video natin, no. Talagang sobra na ho yung ginagawa ng administrasyon na to, lalo na yung sa mga kababayan natin taga Davao. Dito ho natin makikita at itong mga ganitong klaseng pangyayari kumbaga warning shot to para doon sa mga lungsod na yung mga kanilang mga leader hindi tumatalima sa gustong mangyari ng administrasyon ni Marcos Jr. Sasapitin din ang kapalaran ng mga mga kababayan natin dyan sa Davao. Oo. Alam mo, sa mga issue ng political attorney, Sal, naalala ko talaga yung leadership ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na kahit hindi pumabor sa kanya yung mga lugar o hindi bumoto sa kanya, hindi niya naging konsiderasyon ito pagdating sa pagpapahatid ng serbisyo ng public service, especially ng mga ayuda assistance, of course, medical assistance. So, patunayan ng administrasyon na ito na pagdating sa paghahatid ng serbisyo publiko, kahit pasabihin natin may issue sila sa local government unit, dapat hindi naapektuhan. Yung ayuda na binibigay nila, dapat for all Filipinos, whether binoto man sila or hindi. Dahil presidente siya ng hindi ng mga bumoto sa kanya, kundi lahat ng Pilipino, Attorney Sal. Ganun din sa mga Imagine nyo lang mga kababayan, walang social media, no? Yung mga ganong klaseng kaganapan, yung mga lang talaga, yung mga taga Davao lang yung nakakaalam, di ba? Kawawa naman ho. Buti na lang merong social media, talagang napapalagana po natin itong mga ganitong klaseng impormasyon, no? Napakagandang bagay ho talaga. Sa gabinete, Attorney Sal, they are representing all Filipinos at dapat yung service na ibibigay nila para sa lahat at hindi lamang doon sa pabor sa administrasyon. O dapat talaga gayahin nila si Presidente Duterte. Kasi tatanda mo, di ba? Wala nang tumulong sa isang gobernador. Pero lahat, wala siyang tinangi. Lahat. Sabi niya, bigyan niyo lahat yan. Lahat ng gobernador, kongresista, kapitan,
mayors, wala tayong itatangi dyan. Kailangan lahat sila. Kung ano ang para sa bayan, ibigay yung lahat sa kanila. Kaya mahal siya ng mga, ng mga LGUs. Thank you very much, Attorney Sal. Samantala, bad news sa mga motorista dahil magkakaroon ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtataya ng mga oil companies, maaring tataas ng mahigit piso ang kada litro ng gasolina. Posible ring tataas mula 50 o 0.50 o 50 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng diesel, habang 60 centavos naman hanggang 70 centavos ang kada litro ng kerosene. Ang naturang ng oil price hike ay maging epektibo sa araw ng Martes. Ayun na nga ho mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan. Dito nga natin makikita na talagang hindi nga tinatantanan itong sikuting ng norte na ito dahil sa pampabalasubas niya sa batas ng Pilipinas at nagkakaroon ng immoral ang batas natin dahil hindi ito natutupad at nababayaran na lamang ng may salapi. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.